Top 5 sign na may problema na ang automatic transmission mo. Mga ka-driver, maraming automatic transmission ang hindi naman basta bigla na lamang nasisira. Kadalasan, nagbibigay muna ito ng maliliit na babala. May kakaibang tunog, delay sa pagpasok ng gear, pag-jerk, o warning lights sa dashboard. Pero dahil umaandar pa naman ang sasakyan, madalas sinasabi natin, baka normal lang, baka malamig lang ang makina, o baka malamig lang ang makina. Ang problema, kapag paulit-ulit nating binaliwala ang senyales, maaring lumaki ang sira at mas magmahal ang pagpapaayos. Narito ang top 5 na senyales na maaring may problema na ang automatic transmission ng iyong sasakyan. Number 1. May delay bago pumasok ang drive o reverse. Kapag inilipat mo ang kambyo mula park papuntang drive o reverse, normal na magkaroon ng napakaikling pagitan bago maramdaman na pumasok ang gear. Pero kung ilang segundo muna ang lumilipas bago gumalaw ang sasakyan, o kailangan mo pang apakan ang accelerator bago ito kumagat, hindi na ito dapat basta balewalain. Maaari ring maramdaman na bigla itong kumakabig matapos ang delay. Halimbawa, inilagay mo na sa reverse pero parang naka-neutral pa rin. Pagkaraan ng ilang segundo, saka ito biglang umatras. Maaaring may kinalaman ito sa mababa o maruming transmission fluid, pressure problem, solenoid, valve body, electrical issue o internal wear. Hindi ibig sabihin na overhaul agad ang kailangan, pero habang maaga pa, mas magandang ipasuri upang malaman ang totoong dahilan. Huwag sanayin ng sarili na tapakan ng malakas ang accelerator para lamang piliting pumasok ang gear. Maaari nitong palalain ang pag-jerk at stress sa transmission. Kapag palaging delayed ang drive o reverse, may ipinahihiwatig na ang sasakyan. Number 2, may malakas na jerk, kabig, shudder o vibration. Sa normal na automatic transmission, dapat maayos at halos hindi nakakagulat ang pagpapalit ng gear. May pagkakataong mararamdaman natin ang shift, lalo na sa lumang sasakyan o kapag biglang madiin ang apak sa accelerator. Pero kung palaging malakas ang kabig, parang sinisipa ang sasakyan o nanginginig habang umaarangkada, kailangan na itong obserbahan. Sa CVT, maaaring maramdaman ang tinatawag na shudder, parang pino ngunit paulit-ulit na panginginig habang umaandar mula sa mababang bilis. Sa traditional automatic naman, maaaring malakas ang suntok kapag nagpapalit ng gear o kapag inililipat sa drive at reverse. Pero tandaan, hindi lahat ng vibration ay transmission agad. Maaari rin itong manggaling sa engine mounting, axle, ignition problem, gulong, o ibang bahagi ng drivetrain. Kaya mas mahalaga ang tamang diagnosis kaysa agad na sabihing transmission ang sira. Obserbahan kung kailan ito nangyayari. Kapag malamig ba ang makina? Kapag mainit na? Sa mababang bilis lamang? O kapag paakyat at mabigat ang apak? Ang mga detalyeng ito ay malaking tulong sa mekaniko. Number 3. Tumataas ang RPM pero mahina ang arangkada. Ito ang isa sa mas seryosong senyales na dapat bantayan. Kapag inapakan mo ang accelerator, tumataas ang RPM ng makina pero hindi kasabay na bumibilis ang sasakyan. Maaring dumudulas o nag-i-slip ang transmission. Parang umiingay at umiikot ng mabilis ang makina pero kulang ang puwersang napupunta sa mga gulong. Maaari rin itong mangyari sa gitna ng biyahe, biglang tataas ang RPM. Habang nagpapalit ng gear, saka lamang muling kakagat. Pero huwag agad magdesisyon na transmission slipping iyon. Sa CVT, normal na maaaring manatiling mataas ang RPM. Kapag malakas ang acceleration dahil iba ang paraan nito ng pag-adjust ng ratio, ang dapat bantayan ay kung bago lamang nangyari. Paulit-ulit may kasamang pagkawala ng hatak, warning light, amoy sunog, o hirap umakyat. Kapag nararanasan ito, iwasan muna ang matinding acceleration, mabigat na karga, at malayo ang biyahe hanggat hindi nasusuri. Mataas na RPM na hindi tugma sa bilis ng sasakyan ay hindi dapat ipagwalang bahala. Number 4. May kakaibang tunog, amoy sunog o tagas ng fluid. Kilalanin natin ang normal na tunog at amoy ng ating sasakyan. Kapag may bagong ugong, whining sound, kalansing, grinding, o tunog na lumalakas habang bumibilis, maaring may problema sa transmission o ibang bahagi ng drivetrain. Kung may amoy na parang sunog, maaring sobrang init na ang fluid, may dumudulas na internal component, o may langis na tumatama sa mainit na bahagi. Tingnan din ng ilalim ng sasakyan kung may tagas. Depende sa uri at kondisyon, ang transmission fluid ay maaaring mapula, pink, brownish,
amber o ibang kulay. Kaya hindi sapat na kulay lamang ang basehan. Kung hindi ka sigurado kung engine oil, coolant, brake fluid, o transmission fluid ang tumutulo, ipasuri agad. Huwag basta magdagdag ng anumang transmission fluid ng hindi alam ang tamang specification at level checking procedure. May mga transmission na kailangang sukatin ang fluid, partikular na temperatura at kondisyon. Kapag malakas ang tagas, may amoy sunog, o hirap nang pumasok ang gear, mas ligtas na huwag nang ipilit ang biyahe. Number 5. May transmission warning light, overheating warning o limp mode. Kapag may lumabas na transmission warning, gear symbol, overheat warning, o check engine light na may kasamang kakaibang shifting, huwag agad i-reset o balewalain. May mga sasakyang pumapasok sa limp mode upang protektahan ang transmission. Sa limp mode, maaaring limitado ang bilis, mahina ang acceleration, o parang nakakulong sa isang gear ang sasakyan. Hindi ito nangangahulugang pwede nang tuloy-tuloy na bumiyahe dahil umaandar pa naman. Protection mode ito upang makaiwas sa mas malaking pinsala at makarating sa ligtas na lugar o repair shop. Kapag may overheating warning, bawasan ang load at huminto sa ligtas na lugar. Sundin ang nakasaad sa dashboard at owner's manual. Huwag agad buksan ang anumang mainit na reservoir at huwag basta burahin ang error code ang hindi muna na itatala at nasusuri. Ang warning light ay maaring manggaling sa fluid temperature, sensor, wiring, solenoid, pressure problem, o internal transmission issue. Hindi natin malalaman ang dahilan sa ilaw lamang. Kailangan itong iskan at i-diagnose ng tama